Kinuha nito ang baso ng tubig saka iyon isinaboy sa kanya. Bahagya siyang napasinghap ng maramdaman ng lamig ng tubig. Pakiramdam niya ay nagising siya sa katotohanan. Dinig niyang bulungan ng ibang mga naroon pero wala siyang pakialam. Hindi niya iminulat ang kanyang mga mata. Hinintay niyang umalis ang babae. Nang marinig ang yabag ng suot nito ay doon siya nagmulat. May lumapit na waiter sa kanya at binigyan siya ng towel. Pasensya na. Aniya. Okay lang ho, sir. Naglabas siya ng perang papel sa kanyang wallet upang bayaran ang in-order niya at ni Via. Hindi na niya kinuha pang sukli at naglakad na palabas ng restaurant na yon. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang sasakyan at pinaharurot iyon pauwi sa bahay ni Harleen. Kaagad siyang pumasok sa nakabukas na pinto at nagtungo siya sa silid ni Harleen. Pero wala roon ang dalaga. Mabilis siyang tumungo sa kusina nang may marinig siyang tunog galing roon. Naabutan niya ang dalaga. Hindi nito narinig ang pagdating niya dahil nakasuot ito ng earphone. Nakaupo ito sa silya habang ang mga paa ay nakapatong roon. Pinapaikot ang kutsara sa pagkain na nasa styrofoam na hindi pa nababawasan. Pinakatitigan niya ang dalaga at habang pinakatitigan niya ito'y naalala niyang sinabi ni Via. Isang simpleng babae si Harleen pero hindi ito ganoon kasimple para sa kanya. Nagawa nitong makuha ang puso niya ng walang kahirap-hirap. Kahit paanong pagpapakita nito ng pangit na pag-uugali ay ramdam niya kung gaano kalungkot ang puso nito. Ang babaeng ito ay hawak na ang puso niya. Paano pa ba siya makakawala rito? Paano pa niya magagawang iwan ito kung sakali man? Ano ang gagawin niya para mapaibig rin ito? Nagulat si Harleen nang bigla ay may yumakap sa kanya. Halos mapaigtad siya ngunit nang makilala niyang pamilyar nitong amoy ay hindi na siya nagpumiglas pa. Kunot na siyang nagangat ng tingin sa binata. What? Kunwari ay nagtatampo niyang tanong. Tapos na ba ang date niyo? Hindi. Bakit ka nandito? Because of you. May kung ano sa puso niyang nahaplo sa sinabing yun ng binata. Bahagya siyang napangiti ngunit hindi niya yun pinahalata sa binata. Pasalamat ka, pagod ka. I am not tired anymore. Ano naman ngayon? Taray-tarayan niya. Nagtataka siya sa inaasta niya. Hindi naman siyang tipo ng tao na namimeke ng nararamdaman. Kapag alam niya nagtataray siya ay nagtataray talaga siya. Pero ngayon parang hindi niya ramdam ang pagtataray. Nagsalubong ang kilay niya nang hindi sumagot ang binata. Why? Come on. Huwag mo akong araw-arawin. Singhal niya. Akala mo hindi masakit. Para makabuo ka kaagad. Natigilan siya. Oo nga pala. Yun ang gusto niyang mangyari. Pero bakit ibang nararamdaman niya? Sa mga oras na yun, pakiramdam niya ay naglalaban na ang puso at isip niya. Hindi na siyang dating Harleen na hindi nag-aalangan na madigtahan. Basta alam niya sa isip niya na tama ang gagawin niya. Ngunit ngayon, sumisigaw ang puso niya. Nag-iwas siya ng tingin. Pwede bang saka na muna? Sakit pa kasi. Ganun ba? That's fine. How is that girl? She wet me. Inis niya itong itinulak saka siya tumayo sa kinauupuan at matalim ang tingin na humarap sa binata. Nakipag-ano ka sa kanya? No, what I mean is this. Ipinakita niya ang basang damit. I told her to stay away from me from now on. Okay. Di maganda. Nagkakaintindihan tayo. Tumikhim siya. Kumain ka na? Hindi pa. Hindi pa ako kumain. Hati na lang tayo. Matamis na ngumiti ang binata. Sure. Kumuha siya ng plato sa hanging cabinet. Saka iyon hinugasan. Pagkatapos ay ibinigay niya sa binata. Sabay nilang pinagsaluhan ng kakarampot na take-out niya. Gayunpaman kakaibang saya ang kanyang naramdaman. Ni minsan sa buhay niya ay hindi siya nakaramdam ng ganoong saya. Simple lang naman iyon. Silang dalawa lang naman ni Norman. Pero labis na kasiyahan iyon sa puso niya. She's a bitch. Bigla ay sabi ni Norman. Mahina siyang natawa. Buti naman at alam mo. Ano bang sinabi mo at binuhusan ka ng tubig? Na may mahal akong iba. Sagot ni Norman habang abala sa pagnguya ng pagkain. Natigilan siya. Ang kaninang saya sa puso niya ay naglaho. Animoy kinurot ng hustong kanyang puso sa sinabi nito. Oh? Nagpanggap siyang hindi apektado. Kunwari ay natawa siya. You are a heartbreaker. I know. Tugon lang nito.
Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik niyang tiningnan ng kaunti na lang na laman ng plato niya. Nawalan na siya ng gana. Pagkatapos mo'y magbihis ka na, Aniya, para makapagpahinga ka. Nag-angat ng tingin sa kanya si Norman. Marahil ay nahimigan nito ang boses niya. What's wrong? Umiling siya. Wala. Tumayo siya sa kakinuha ang plato niya na may laman pa. Itinapon iyon sa basurahan at hinugasan. Harleen. Yumakap sa likuran niya si Norman. Ayos ka lang ba? Parang may mali sa'yo. Mapakla siyang natawa. Ramdam ko nga eh. You can tell me. Of course I won't. Bakit? Inalis niya ang kamay ni Norman saka ito hinarap. Mapungay ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mga mata nito. Am I holding you back? Saan? Sabi mo ay may mahal kang iba. If I am holding you back, please, do tell me. Ayokong mawala ang tsansa mo sa kanya. Harleen. I don't want you to blame me if you ever lose her. Ayoko na balang araw makita ko na miserable ang buhay mo dahil sa akin. Marahas na umiling si Norman. Ang mga kamay nito ay sumakop sa magkabila niyang pisngi at marahas na hinaplos iyon. No. Masuyo ang tinig ni Norman. Nakakagaan. Harleen, please, don't think it that way. Yes, I love her dearly. But I don't think she loved me back at this moment. Then do something. Matiim ang tingin ng binata sa kanya. Para bang may gusto itong sabihin sa kanya. What? Halimbawa, ikaw ang babaeng yon. If I told you I love you, anong isasagot mo sa akin? Hindi naman siya ang babaeng yon. I don't know. Inis niyang tinanggal ang mga palad ni Norman sa kanyang pisngi. Norman, you are free to love her. From now on, we don't have a contract. Malaya kang gagawin ng mga gusto mo. Lumayo siya sa binata saka ito tinalikuran. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bigla na lang tumulo ang mga luha niya at parang pinigana ang puso niya. Para bang hindi na niya kilala ang sarili. Sa isiping may ibang babaeng mahal si Norman, dapat ay hindi siya nagkakaganon. Pero bakit ang sakit sa kalooban niya? Bakit parang hindi pabor ang puso niya? Harleen! Hindi na niya pinakinggan ng binata. Tumakbo siya patungo sa kanyang kwarto. Isinara iyon sa kasumandal sa pinto at dumausdos pa upo. Tahimik siyang humikbi habang yakap ang sarili. Bakit ba siya nagkakaganon? Hindi siya ganon. Ang Harleen na kilala niya ay hindi iiyakan ng isang lalaki na may mahal na iba. Anong nangyayari sa kanya? Ang alam lang niya ay napamahal na sa kanyang binata. Mahal na niya ang binata. Sa sandaling panahon na sila ay magkasama, hindi ang pinaramdam nitong dahilan kung bakit niya ito minahal. Ito mismo. Nagtagumpay itong pumasok sa puso niya. Walang kahirap-hirap nitong napasok ang marupok niyang puso. Ngunit hindi parehas ang nararamdaman nila ni Norman. May mahal itong iba at ayaw niyang pilitin ang sarili rito. Masyado na niyang pinahihirapan ang binata at ayaw na niya itong dagdagan pa. What should I do? Namumugto ang mga mata ni Harleen paggising niya kinabukasan. Masakit rin ang kanyang ulo nang siya'y bumangon. Pero dahil ayaw muna niyang makasama ang binata ay pinilit niya ang sarili na bumangon. Nagtungo siya sa banyo upang maligo. Nang matapos ay kaagad siyang nagbihis. Hindi na niya gaanong inayos pang sarili dahil baka maabutan siya ng binata. Kaya naman lumabas na siya ng kanyang silid. Ngunit nang makalabas siya ng kanyang silid ay nagulat siya nang makita ang binata na nakasandal sa hamba at matiim ang tingin sa kanya. Good morning. Iniwas niya ang sarili rito. Ano bang nangyayari sa'yo, Harleen? Hindi niya ito pinansin. Mabilis niyang tinahak ang pinto palabas. Ngunit nang akmanan niyang bubuksan ang pinto ay kaagad na hinarang siya ni Norman. Ang mga kamay nito'y isinandal sa pinto upang pigilan siyang buksan iyon. Step aside! Hindi ko tatanggalin ang kamay ko hanggat hindi mo ako sinasagot. Wala tayong dapat pag-usapan. Inis siyang nagtaas ng boses. Leave me alone! I feel like I don't know you. Hindi ka naman ganito. Masanay akong binubungangaan mo ko kapag may nagawa akong mali sa'yo. Sawa na akong bungangaan ka. So what if I love her? Natigilan siya. Ang kaninang inis ay napalitan ng lungkot. Umamo ang kanyang mukha sa hindi maipaliwanag na dahilan. Now tell me. Nagahamong tanong ni Norman. Sabihin mo sa mukha ko na wala kang pakialam kung mahal ko siya. Sabihin mo sa akin na hindi ka apektado. You are talking nonsense, Norman.
Kinuha niya ang braso ni Norman at pilit iyong tinatanggal sa pinto. Malilate na ako. Let me out of this house. Now! No, Harleen. I can feel you. I saw how you'd reacted last night. I heard you cried. So? So, hindi gawain ng babae ang umiyak ng walang dahilan. Baka sa mukha ng binata ang frustrasyon. Sabihin mo naman sa akin kung anong problema mo para alam ko. Para hindi ako nangangapa. Norman, I don't want to talk about it. Mahal mo na ba ako? Buong tapang nitong tanong sa kanya. Hindi siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung anong isasagot sa tanong ng binata. Kung tutuusin ay kaya naman niya yung sagutin. Isa siyang abogado. Pero hirap siya. Hindi dahil sa takot siyang malaman nito iyon, kundi dahil takot siya na hindi nito maibalik ang salitang yun sa kanya. Alam niya sa sarili niya na sariwa pa lang ang nararamdaman niya. Kaya pa niya iyong pigilan kung gugustuhin niya. Pero gusto niyang pakiramdam na yon. Answer me. Mahal mo na... Oo. Putol niya sa binata. Naramdaman niya ang sakit sa ilalim ng kanyang mga mata. Dahil sa pagpipigil niya ng luha niya. Ang bigat sa puso niya sa isiping hindi iyon masusuklian ng binata. Are you happy now? Nanginginig ang boses niya. Pinipilit na magbitaw ng mga salita. No matter how hard I try to tell myself that you are just nothing but a sperm donor. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. This idiot is so stubborn. Alam ko naman na wala pang isang buwan na magkakilala tayo. Pero ang tanga ng puso ko. Ang tanga-tanga niya. Bumitaw si Norman sa pinto. Lumapit sa kanya tsaka siya mahigpit na niyakap. Pinapatahan siya nito. I am just a human. A woman who can easily and stupidly fall in love. Patuloy pa rin ang kanyang mga luha sa pagtulo. It doesn't make any sense. It's just a short time but I love you. Usal ni Norman. Nag-angat siya ng tingin rito. Naguguluhan sa sinabi nito. Klaro naman sa pandinig niya pero hindi niya maintindihan. What? Kung alam ko lang na magkakaganito ka, di sana sinabi ko na sa'yo kagabi. Na ano? Ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Ako? Lumiwanag ang mukha niya. Hindi ko sinabi sa'yo kasi akala ko ibang nararamdaman mo. Natatakot ako na baka itigil mo ang kasunduan natin kapag nalaman mo. Kailan pa? Since the night I saw you. Kailan yun? Buong kuryosidad niyang tanong. Hindi mo na kailangan pang malaman. Ngumiti ito. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na malaman na mahal mo rin ako, Harleen. I love you. Am I dreaming? Bilang sagot sa kanyang katanungan ay dumukwang ang binata. Saka siya ginawaran ng halik. Kuryente iyong dumaloy sa buo niyang katawan. Naghahayag na hindi iyon panaginip. Pumikit siya sa kamasuyong tinugunan ng halik ng binata. Hinayaan niyang tumibok ng mabilis ang puso niya. Ang nag-uumapaw ng kasiyahan sa kanya ay hinayaan rin niya. Let's go to my room. Sabi ni Norman sa pagitan ng kanilang halik. Mahina siyang natawa. May trabaho ako. I can't wait. Pagkasabi niyon ay pinangko siya nito patungo sa kwarto nito. Good morning. Masayang bati ni Harleen sa kanyang sekretarya. 10:00 na nang siya ay makapasok. Hindi kasi siya tinigilan ni Norman. At dahil masaya siya ay sinulit na rin niya ang binata. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang binata. Ang mainit nitong yakap at halik sa kanya ay naroon pa rin. Good morning po. Mahina siyang natawa nang makita ang pagkalito sa mukha ng kanyang sekretarya. Hindi niya na iyon pinunapat, pumasok na lang sa kanyang opisina. Nakangiti siyang umupo sa kanyang swivel chair at binuksan ang mga file na nakalapag sa kanyang mesa. Hindi pa man nagiinit ang kanyang puwet sa upuan, ay narinig niyang pagtunog ng kanyang cellphone. Kaagad niya iyong binuksan upang basahin ang text message. Ganoon na lang ang paglapad ng ngiti niya nang makitang galing iyon kay Norman. Hey baby, I miss you. Anong oras ka uuwi? 5:30 p.m. Reply niya. Ilang saglit ay tumunog muli iyon. I'll cook dinner. Anong gusto mong kainin? Ikaw? Isang tawang emoji. Joke, anything. Ihahapag kong sarili ko sa mesa. You are free to eat me. Wink. Mahina siyang natawa. Joke lang. I love you. Nakagat niya ang kanyang labi. I love you too. I'll wait for you. Okay. Hindi na nag-reply pa si Norman.
pero nabuhayan siya. Naging magaan para sa kanyang trabaho. Parang hangin lang na lumipas ang mga oras at hindi siya gaanong na-stress. Masyadong magaan ang isip niya. Attorney, nariyan ho ang mami niyo. Bumaling siya sa sekretarya niya na hindi kumatok pero hindi niya sinita. Okay, papasukin mo. Sige ho. Ilang saglit ay muling bumukas ang pinto. Pumasok ang mami niya. Tumayo siya at sinalubong ng yakap ang kanyang ina. Hey ma'am. How are you, Harleen? Tulad ng nakagawian nito ay palagi nitong inaayos ang kanyang buhok. You look fresh today. What happened? Wala. Imunestra niyang mahabang sofa. Have a seat. Umupo naman ang kanyang ina. Hindi ata nakapusod ang buhok mo. I forgot to tie my hair. Masyado kasing inokupan ni Norman ang isip niya kaya nakalimot siya. Namangha ang kanyang ina. Someone like you? Ma'am, ayaw na niyang pahabain pang usapan na yon. What brings you here? Your lolo told me about Norman. Nawalan daw siya ng trabaho. Yes, your father is not happy about it. Alam niya? Bigla ay kinabahan siya. Natatakot siya na baka paghiwalayin sila nito at bumalik na naman sa pagiging miserable ang buhay niya. He is also a fainter, right? Umangat ang kanyang noo. Of course, ma'am. You are an angel. What? Thanks for the idea. Gusto niyang makita na magpinta si Norman. Kaya naman naisip niya na bigyan ito ng pagkakaabalahan. Mahilig ang lolo niya sa paintings. Kaya sigurado siya na madali lang para kay Norman ang makabenta. Ngumiti ang kanyang ina. Whatever it is, I am happy. Thanks, ma'am. May iba pa pala akong ipinunta rito. What? Nakangiting tanong niya. Masaya siya na naaayon ang lahat sa kanya. Kaya naman hindi niya alintana ang pagseryoso ng mukha ng kanyang ina. Nakalabas na si Travis. Ganun na lang ang pagkawala ng ngiti niya nang sabihin iyon ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang bumaling rito. Inalam kung tama bang narinig niya. Ang papa mong isa sa mga jury sa korte kahapon. Ang pamilya ng biktima ay nalubog sa utang. Kaya naman nanghingi na lang sila ng danyo sa pamilya ni Travis. Ayaw niyang marinig ang balitang yon. Hindi niya inaasahan at wala na siyang plano pa na malaman kung ano na ang lagay ni Travis. Ngayon na maayos na ang buhay niya. Bago pa man maghiwalay ang papa mo at si Travis, sinabi ni Travis na babalikan ka niya. What? Kaya naman kailangan mong lumipat ng matitirhan. I bought a house for you and Norman.